Magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. Pag-usapan naman natin ngayon ito, wagas na pagbabanta ni na Harry Baby. Hindi pala, ni Bibi Gandang Hari. Si Risa pala yung baby natin, tsaka si Attorney Migs Nograles. Si Migs Nograles pala, yun. Okay, so sabi ho kasi nilang dalawa, kapag may mangyari kay Sarah, suspect daw po si Marbil. Ba, agad-agad? Paano kapag mga NPA yung mga bumanat, 'di ba? O kaya paano kung kayo bumanat, 'di ba ka Eric? O tapos namatay sana. O tapos tuturo nyo agad. Ay hindi kasi tinanggalan agad ng gwardiya kaya namatay. Paano kung merong 'di ba, ginawa silang sacrificial lamb para mag-instigate ng kaguluhan dito sa bansa natin. Oh. Gano'n, napaka-unfair naman po na gano'n kaagad, suspect agad siya. O, pakinggan yung ngaw-ngaw nila, tsaka si Harry may revelasyon. Tinanggalan din daw pala siya ng bodyguards. Para yatang, pag makapunta nga ng Congress, makapagtanong nga. Kayo bang mga kongresista, meron ba kayong mga police bodyguards? At saka kayo bang mga ex-congressmen? Hindi ho ex-men ha, ex-congressmen. Meron din ho ba kayo ng mga, mga bodyguards din? Ito, pakinggan nyo Kaya pala tinanggalan ng pulis para magkaroon ng pagkakataon na mapatay si BP Sara. That's on him. Grabe mag-isip no? Itsura ni Harry dito, stress na Kaya pa ba? That's on him. I am on the record as saying, pag minangyari kay BP Sara, suspect si Marbel. Kung hindi ba naman talagang gago rin no? Pag may nangyari raw kay BP Sara, tama ho kayo. Paano kapag ka inatake sa puso? Sasabihin nila, mga kababayan, kaya po yan inatake sa puso dahil po sa takot. Problema sa kanyang seguridad at sa kanyang pamilya. Ayos. Napag-alaman na ang mga tinanggal na security personnel ni VP ay ang matagal nang nagbibigay ng seguridad sa Vice Presidente. Ang iba pa nga ay bahagi ng kanyang security noong siya ay alkalde pa ng Davao. Malinaw ayon kay Roque na may pinaplano laban kay VP Sara. So ito na-reveal na naman po rito. Hindi ba ang purpose nga, kaya po yung mga pulis-pulis na nililipat-lipat sa mga mula ho sa mga binabantayan nila, 'di ba? Para po hindi magkaroon ng allegiance na mas loyal na sa politiko, sa mayor. Ito pala nung mayor pa pala siya, 'di ba? So tayo po bayad ng bayad, 'di ba? Nang buwis natin, pwersahan tayong napapabayad kasi automatic naka-inject sa mga binibili natin. Maging ang sweldo nga namin sa YouTube tsaka sa FB. Automatic kaltas. Konektado na ang BIR sa YouTube, sa FB ganun din. Ang FB naman nagre-require ng registration pa diyan sa BIR para makasweldo ka. Kaya wala akong nakukuha sa FB. Hindi pa ako nagre-register. Liit lang naman na naiipon Tsaka na may warning hanggang October daw. Kailangan ma-provide na. So, 'di ba? Ganito kasi nakita ko rito Ito hong nangyari kay FPJ, di ba? Yung nangyari po kay FPJ, nung pagkamatay nun, nung na-stroke, ng Disyembre, wala ho itong kinalaman doon sa pagkatalo niya na nadaya po siya nila Gloria Arroyo. Totoo naman pong nadaya. Kasi ang tagal-tagal na po nun, Mayo pa yung eleksyon. Napatay Disyembre. Di ba? Nakamove on na nun sa FPJ. Kaya lang ho, inilink doon kay Gloria. Sa kanya isinisi. Pero ang tagal na po nun. So, ganun rin ho ang gagawin nila pag may mangyari. Ililink nila sa pagkakaalis ng, Diyos ko po, wala man lamang ho sa kalahati ng mga bodyguards niya. Ilan yung bodyguards niya? 433? Halos 450 halos. Binawasan lang ng 75, nagkaulol-ulol na sila. Diba? Ano to pinagsasabi na manganganib ang buhay, binawasan ng 75? Yung mga dating vice president natin, 'di ba? Wala man lang nagkaroon ng nasa 200 o 150 na bodyguards. Tapos eto daan-daan yung bodyguards, kulang pa. Grabe, ano ba to? May amats, nervyosa o ano ba talaga? Seguridad,
Kapag hindi mo pinagkakatiwalaan ang nagbibigay ng seguridad, wala ka rin seguridad. Yan. I understand, 'di ba? Dapat yung nagpo-provide ng security mo, feeling secure ka rin naman. Kung mukhang nakakatakot, 'di ba? Iba ang galawan, hindi ka talaga rin mapapayapa doon. So, ang importante, hindi lang merong tao na nagtalaga na magbantay sa'yo, kung hindi mas importante na pinagkakatiwalaan mo yung mga taong nagbabantay sa'yo. Okay? Ako malinaw. Baka may plano sila laban kay BP Sara. At laban sa lahat sa amin na tinanggalan ng security. Uy! At sa lahat sa amin na tinanggalan ng security. Ano ba ang papel dati nito ni Harry Roque? He was a congressman, 'di ba? Oh. Tapos halos 2 taon. Tapos 2015 ayaw na ayaw niya kay Duterte kung ano-anong pinagsasabi niya. Tapos kinuha siya nito na maging spokesperson. Tapos nung naging spokesperson siya, eto na hanggang ngayon, hindi na po siya nakakita ng human rights violation nito ni Duterte. At hanggang ngayon, tagapagtanggol siya nito. 'Di ba? Kaya tapos, tinanggalan ng security. Ang alam ko lang po na mayroong security escorts or bodyguards. Ito pong kasalukuyan at dating presidente, yung kanyang pamilya. Pero yung mga mga alter ego katulad niya, hindi ho ito binibigyan ng ganun na klase ng pribilehiyo. Asumero naman tong taong ito. Grabe. No. Laban kay BP Sara. At laban sa lahat sa amin na tinanggalan ng security. Ayos, may security daw siya. Kaya nga po, pag may nangyari sa amin, ang unang suspect po dyan, yung mga nagtanggal na aming mga tao na nagbibigay ng seguridad. Di ba obvious naman yun? Grabe. Di ba? Hindi niya pa binanggit hindi pa niya sinali si PBBM. Kasi paniniwala nila, inutos to ni PBBM. Ginagawa niya, dapat talagang i-dismantle. Isipin mo, mayor pa si Sara. Kailan ba siya nagsimulang naging mayor? Di ba, ganun na katagal, nakabuntot na sa kanya. Aba, yan, mini private army na yan. Tapos ngayong naging vice president, halos maglimandaan. Matindi to. Tapos taong bayan, naghahanap tayo ng police visibility. Tragis na yan. Sandamakmak na yung kapulisan sa paligid niya. Di ba, yung mga gwardya niya. Tapos sasabihin pa niya, mapanganib sa labas. Nakakatakot sa daanan. Plastic. Ito naman si Ka Eric, tingnan nyo Pag may mangyaring masama sa Vice Presidente ng bansa, sa kanyang pamilya, their blood will be... Ano to? Bakit ganito? Parang lasing. Parang palaka na nagsasalita. Kaya naman pala Magigipalang palaka. Pag may mangyaring masama sa Vice Presidente ng bansa, sa kanyang pamilya, their blood will be on your hands. Sapagkat ikaw ang nagmaniobra sa utos ng politiko at lahat ng ito ay hindi mangyayari kung hindi ka rin inutusan ni Mr. Marcos Jr. na ipatupad ang isang kabaliwan na desisyon na tanggalan ng mga security personnel ang pangalawang pangulo ng bansa. Sisingilin ka ng taong bayan. Siyak na darating yun. Ka Eric magsalita, akala mo lasing na nagwawala lang Diba? Sabi niya ron. Pangulo ng bansa, sisingilin ka ng taong bayan. Siyak na darating yun. Gago! General Marbel, pag may mangyaring masama Ito. sa Vice Presidente ng bansa, sa kanyang pamilya, their blood will be on your hands. Parang lasing na nagwawala no? Their blood will be on your hands. Sapagkat ikaw ang nagmaniobra sa utos ng politiko at lahat ng ito ay hindi mangyayari kung hindi ka rin inutusan ni Mr. Marcos Jr. na ipatupad ang isang kabaliwan na desisyon na tanggalan ng mga security personnel ang pangalawang pangulo ng bansa. Sisingilin ka ng taong bayan. Siyak na darating yon. Eto naman. Ganyan po nila yung fake NPA yan Fake NPA pero kabilang sa mga NPA. Yan po. 'Di ba? Imbis na taong bayan binabantayan, politiko. Ang dami na isang katutak na binawasan nga lang ng 75, nasa 300 mahigit pa. 'Di ba? Ang natitira pinaano pa nila tawag diyan,
Ah, pinaingay pa nila ng pinaingay. Sus Mariosep. Talo pa sila ni Bongo eh. Nung matanggalan, 2 weeks pa bago si Sara. 'Di ba? Hindi naman po siningil out. Alam niyo si Bongo nilalaglag na mga Duterte ha, 'yun ang napapansin ko. 'Di ba? Nung nakaraan ibinuking niya na totoo yung picture na magkakasama sina Alice Guo at kapatid nito at si Faeldon sa bahay nila Digong at yun eh hindi ho yung panahon na mayor pa lang si Duterte kung hindi recent lang. 'Di ba? Kasi kung nung mayor pa lang yun, way back 2015 pababa, edi hindi sila nagpapalit ng drape, sabi nga ni Carcleya. 'Di ba? Kung ganun katagal. Oh. 'Di ba? Makikita niyo yan sa TikTok, King_Pablo 2009. Eh. Oh, eto, tingnan niyo ha. Sinilip ng Commission on Audit ang aabot sa 433 security escort ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa kanyang unang taon ng panunungkulan. Ang dami naman pala eh, di ba? Tapos eh, takot na takot kayo. Hmm. Gago! Ang bobo nyo! Di ba? Kabobohan yun. Correct. Di ba? Oh. isang matinding kaparaningan naman kasi yung pinagagagawa nila eh. Sino hong maniniwala doon sa katarantaduhan na yan? Unang-una alam niyo, ganito lang po yan ha. Ito sa mga DBS, makinig po kayo mga DBS. Huwag kayong magta-type, huwag po muna kayong mag-iisip. Okay? Makinig lang po muna kayo. Ito yung sikreto kung bakit pabulubog ng palubog yung mga maisog rallies nila rin sa Pilipinas. Pakonti ng pakonti. Kaya po pumupunta na sila sa abroad para doon naman manira at financially mambudol. 'Di ba? Gaya ng ginagawa ni Maharlika. So, yung mga event niyang ganun, may bayad po 'yun. Pinakita ko na nga sa isang content natin. 'Di ba? Nag-text blasting siya. Tapos nagtatawag pa. Ini-invite ang mga OFWs doon sa malapit sa kanya, sa California, para dumalo. Ngayon, dahil po sa mga katangahan ninyo ng mga promotor ng pulburon video, ng mga fake news laban sa presidente at sa gobyerno, kaya isipin nyo ha, sasabihin ni Duterte ganito, ang presidente natin, bangag! Bangag noon, bangag pa rin ngayon. Tapos sasabihin niya kinabukasan. Siguro pagka may pulis siyang nakita, sabihin niya, hindi ko kayang gawin niya, kayang sabihin niya kay Marcos, patayin ako noon. O, 'di ba? Babawiin bigla. Di fake news. O, walang paninindigan sa salita. So, itong mga alipores nila, lalo na yung fake media, SMNI, so, number 1 din. 'Di ba? Hindi nila alam kung alin yung pagtatanong at saka doon sa pag-aakusa. Ginagawa lamang nila pag-akusa ni Martin Romualdez, pero pag sa paraan ng pagtatanong, ano mga Pilipino bubong tanga? Ginagawa nilang bobo mga followers nila eh. So yung mga nagsisimpatya sa kanila, iyan po kung hindi miyembro ng kulto, yan ho ay talaga hong mga lang. Ano nga huli yun, Mike Abe? Ano yung sabi mo? Hindi, ito. Iisipin ng tao, kaya pala Di ba? Kabobohan yun. Ayun, kabubuhan daw ho pala yun. So, yung mga tao ho, nasasanay na sila. Nadadala na po sila na ang nangyayari puro palpak yung mga information sinasabi. Latest was the pulburon video. 'Di ba? Kung napanood niyo po yung content nung kailan lang nakaraan ni Go Philippines 3.0 ng aking kaibigan, nandun ho, may pinakita siya roon na kung sino yung posibleng actor doon po sa video nila. At ako nga ang kauna-unahang nagsabi na yung pulburon video nilabas nila ay peke at hindi po ito produkto ng AI o kaya naman ng deepfake. Bagkus ito po ay produkto ng makeup at ilaw tsaka editing. Kaya nung isinalang ito doon sa deepware to determine kung deepfake ba ito, nagnegatibo kasi hindi po ito deepfake. Ang fake po doon
Yung actor nilang make-upan nila pinagmukhang si Bongbong Marcos, pero hindi nila nadayang i-extend yung tenga. 'Di ba? O yung pinakita ni Go Philippines, yung gaganito ng tenga, 'di ba? Mami Peng, alam ko ganun din meron. Oh. Kitang-kita, tugmang-tugma ho dun sa pinapakita nila dun sa pulboronic video nila. Nasanay na po yung mga tao sa fake news na ginagawa nila. So hindi na ho sila pinagpapaniwalaan. At palagi na rin ako nakakakita ng mga comment na sinasabi na, alam nyo, isa akong dating DDS. Certified ako dati na talagang supporter nila. Pero sa nakikita ko na ataking ginagawa nilang paninira gamit ang mga fake news, nawalan na ako ng gana sa kanila. Dapat lang po mawalan ng gana ang mga Pilipino. Ito na lang Ano to? Pagkuha ng simpatsya ni Bibi Gandang Hari, na pati siya po tinanggalan din ng bodyguards, ng security personnel. Aba, matindi ho sapak sa utak nito. Sabi ni Marina Sanchez, mga taga-Rofer daw po gumawa nun. Naku, palagay ko ho, totoo ho yan, Rofer yung mga gumawa nun. Diba? Kaya lang, meron ho tayo mga nakakaawa naman ho ang mga kababayan natin in their state of mind doon ho sa California. Napaniwalang-paniwala po rito. O, eto. Mama, Yan. mama na alam natin bangag at salot sa bayan. Ito na po Okay, so wala po siyang pinangalanan dito. Mama na alam po natin na bangag at salot sa bayan, ganun. So si PBBM po pinatutungkulan dyan ni Maharlika. Pero ang sinasabi niya, wala raw siyang pinangalanan. Talaga hong bobo. Pati ho nagpapaniwala dyan. siya. Tignan nyo ha. O, tapos tignan nyo yung mga sigawan nila. Wala, may amats ho talaga tong mga nagpapaniwalang ganito kay Maharlika. 'Di ba? Matindi, tama. Naalala ko ngayon po yung sinasabi nga ho nito ni Jim Makabayan na yung DDS ka ba? 'Di ba? Akmang-akma ho talaga sa kanila isipin mo naman alam nyo nang ginagago kayo, nagpapaka-utu-utu pa rin kayo o nagpapakagago pa kayo. O, pakinggan nyo ho ito.